Alright, sige tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoong Hesus, kami po ay muling lumalapit, Lord, sa oras na ito sa inyo pong harapan. Patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis ng inyong nga pong banal na dugo sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin namin yung malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming pag-aaral. And we pray, Lord God, na magkaroon ng buhay ng kapangyarihan ng bawat salita na aming mapapakinggan. Salamat, Lord, for this night. Even, Lord, yung mga problems, mga issues, concerns, mga pinagdadaanan po namin, Lord God, nililay doon po namin at your feet, Panginoon. And we believe na hindi po aksidente na kami po ay magkakasama online tonight, na kami po ay ma-encourage, ma-equip, ma-empower na inyo po mga salita. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, sa ating topic 218, the Lordship of Jesus Christ. Ang main verse po natin, kukunin natin sa Colossians chapter 1 verses 9 to 10. Basahin po muna natin yung ating main verse. Sabi po dito, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sa Tagalog, kaya't mula nang marinig namin ito, sabi ng verse, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Ganda no ng prayer dito ni Paul. Totoo yan. Ang prayer namin, mga ministers, mga pastors, na tayong lahat, maunawaan natin ang lubusan yung kalooban ng Lord sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. So it has to be personal. The Holy Spirit Himself will reveal po yung mga bagay na hindi mo naunawaan sa iyo personally. Kaya sabi dito ng verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi di ba yun naman ang goal natin? Pag tinanong kita, gusto naman talaga natin na mamuhay ng marapat, di ba? Na nakakalugod sa Panginoon. Pero para pala mangyari yon, kailangan mo na merong revelation. Malaman natin ano ba yung kalooban ng banal na espiritu, ano ba yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-unawa na kaloob ng Holy Spirit. Para tayo po ay sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. So that's our ultimate goal, di ba? Hindi lang para tayo po ay umaate ng Bible study, hindi lang para nag-church po tayo, nag-minister, kundi sabi dito, lumawak yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. At yun po yung topic natin tonight, di ba? Na mas maunawaan natin na si Jesus Christ pala, hindi ko lang siya tagapagligtas, hindi ko lang siya Savior, siya pala yung Lord ng buhay ko. Ibig sabihin ng Lord, siya yung naka-enthroned sa buhay ko, siya yung masusunod, di ba, sa buhay ko. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ng Diyos. Sa New Covenant of Grace, hindi lang si Jesus ang ating Savior, kundi siya rin yung ating Lord. Ang ibig sabihin ng Lordship ay siyang may supreme authority sa buhay natin. Hindi po ikaw, hindi po yung nobyo mo or nobya mo, yung nanay or tatay mo, or yung best friend mo, or even your teacher or yung boss mo, ang may authority sa buhay po natin, kundi walang iba kundi yung Panginoong Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang, kundi para sa Kanya. Again, we live not only for ourselves, but we live for the glory of God. Ang tunay na kalayaan ay nakikita sa pagsuko ng ating will sa Kanyang perfect will. And that is very hard sa maraming tao, 'di ba? Napakahirap talaga na yung freedom natin, isusurrender natin para masunod yung kalooban ng Diyos. Like this one, freedom natin na instead na nagpapahinga na lang tayo, instead na kakain na lang tayo, 'di ba? Pero isinusuko natin yung will natin para masunod yung kalooban ng ating Panginoon. Ang Colossians po ay sinulat ni Apostle Paul habang siya ay nasa kulungan. So ganun po ka-bless at ganun po ka-powerful ang Lord sa buhay ni Paul, yung Holy Spirit, na as you know, kahit siya po ay nasa kulungan, talagang ang thinking niya pa rin yung mga churches. At ito po ay sinulat niya habang siya po ay nasa kulungan for the Colossians. Isa itong sulat para palakasin ang mananampalataya laban sa false teachings at para ipakita ang supremacy ni Christ. This is very relevant. Tayo, marami sa atin siguro hindi pa talaga nabasa complete yung Bible, hindi pa ganun kalalim when speak to hermeneutics, exegesis, 'di ba, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sabi dito,
yung pala ay sinulat ni Pablo para palakasin yung mga mananampalataya para ma-avoid nila yung mga false teachings at ipakita who is supreme in their lives. Na si Jesus Christ hindi lang 100% man, He is also 100% God. Sa Colossians 1, ipinapakita ni Paul na si Kristo ang image of the invisible God, ang firstborn over all creation, at siyang head of the church. So this is very important, ha? Image of the invisible God. Kasi 'di ba, our God is in spirit, 'di ba? Pero nagkatawang tao yung Diyos at nakapamuhay na kasama natin, sabi ng John, walang iba kundi si Jesus Christ. At siya yung firstborn over all creation. At siya rin yung head ng church. Kaya ang tamang tugon ng mga believers ay mamuhay ng pleasing sa Kanya bilang Lord ng lahat. 'Di ba? Tama lang naman yun. Dahil siya yung Lord, siya yung ating Creator, siya yung ating Savior. Dapat namumuhay tayo na nakakalugod sa ating Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Yung point number 1 ko, Christ as Supreme Ruler. He is before all things, and in Him all things hold together. Sabi ng Colossians 1:17. Siya ang una sa lahat, referring to Jesus, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Hindi pa nalilika si Eva at si Adan, ando na si Jesus Christ. Diba? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya sinabi dito ng verse, siya ang una sa lahat. At tayong buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Diba? Don't you realize that? Bakit may gravity, diba? Na tayo ay nakakahinga pa rin, meron tayong oxygen. So lahat nasa kaayusan dahil po yun sa ating Panginoon. Another example nito is si Daniel sa Babylon, diba? Kahit nasa ilalim ng hari, kinilala niya na ang tunay na hari ay ang Diyos. Diba? Meron nung kautosan na kailangang sumamba doon sa rebulto na pinatayo ng hari. Pero si Daniel hindi natinag sa kanyang pananampalataya. Tinuloy-tuloy pa rin niya yung pag-worship, pananalangin sa tunay na Diyos. At dapat ganun din tayo, regardless of mga situations sa buhay natin, hindi dapat natin kino-compromise kung ano yung pananampalataya na meron tayo kay Jesus Christ. Kung si Jesus ang Lord, dapat siya yung may final say sa decisions natin. Yan, tandaan mo yan, ha. Si Jesus Christ palang Lord ng buhay ko, edi dapat pala sa lahat ng ginagawa ko sa buhay, sino yung may final say? Sa finances mo, sa career mo, sa relationships mo. And I have to be honest, minsan talagang yung puso ko ay nasasaktan. Kasi ang dami kasing mga mananampalataya, nang hirap for them na i-sacrifice yung Sunday para sa Panginoon. For several reasons, I don't know. Maaring napakadami nilang dahilan, pero yung frequent kang hindi nakaka-attend ng Sunday church, nakakalungkot yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi mo nakikita na si Jesus Christ yung may final say sa decision mo. Na even yung pag-decision mo na pag-church, hindi siya yung kino-consider mo na merong supreme authority. So it's not only about attending church, diba? It's also your finances, even your career, the relationships that you have, even sa pag-aaral po natin, di ba? Kaya be careful as Christians, as students, dapat nag-aaral tayo ng mabuti, di ba? Make sure na we're glorifying the Lord. Hindi nangungopia tayo, hindi yung tamad tayo mag-aral, hindi tayo nagpapapasok, di ba? So dapat si Jesus Christ yung may authority sa buhay po natin. Number 2, Christ as master of our walk. Sabi ng Colossians 2:6, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Ganda, no? Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Which is no doubt, ginawa na po natin, di ba? Hindi lang siya ating tagapagligtas, tinanggap natin siya na Lord. Sabi dito, dahil ginawa mo na yun, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Kaya we have to walk the talk. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, 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 mahal na mahal kita, Lord. Ikaw yung tagapagligtas ko, Lord, ibibigay ko sa iyo lahat, di ba? Pero hindi ka namumuhay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nakikipag-isa ka sa Panginoon, lalo na alam mo yung kalooban ng Lord, di ba? Example nito, si Peter. Di ba si Peter, alam natin siya ay impulsive fisherman. Pero kahit na ganun yung kanyang personality, naging obedient apostle siya. Bakit? Dahil naunawaan niya yung lordship ni Jesus Christ. So ano ba yung lumang pagkataon na meron ka? Ikaw ba yung tamad? Diba? Ikaw ba yung hindi nasimba lagi? Hindi nagbabasa ng Bible? Ikaw ba yung lagi nabaksak sa klase? Diba? Nangungopia? Pero nung nakilala mo si Jesus Christ, naging obedient ka.
Yun, kasi naunawaan mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Kasi si Jesus Christ hindi lang taga-entertain ng buhay po natin, 'di ba? Si Jesus Christ yung Lord ng buhay natin, siya yung masusunod sa atin. Ang daily obedience ay hindi burden. Yan na. Sana kasi ang dami ko nakakausap, sabi nila pagod na po ako, ang dami-dami ko pong ginagawa. Na even yung Sunday, sinasacrifice nila na hindi mag-church kasi ang thinking nila, burden yon, na lalo silang mabibigatan sa dami nilang ginawa ng Monday to Saturday. Pero dapat naunawaan niya na yung pagsunod niya ay fruit ng grace ng Lord. Hindi tayo sumusunod para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo. So respond mo, kaya ka nagiging obedient kasi naunawaan mo yung salvation, naunawaan mo na mahal ka ng Diyos, naunawaan mo na una kang inibig ng Lord. Kaya ang respond mo, ibigin din ang Lord, sumunod sa Panginoon, hindi susunod dahil natatakot ka or paparusahan ka, kundi sumusunod ka dahil naunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Again, He is the master of our walk. Yung last point ko po, Christ as boss of our mission. 'Di ba? Colossians 3:17, this is one of my favorite verse na nakikita nyo lagi sa PowerPoint slides ko. Whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. At ano man ang inyong gagawin, ano man daw yung ating sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ni magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Madaling basahin pero ang hirap gawin, no? Whatever we do daw, sa paraan ng lahat ng ginagawa natin, sa actions natin, sa mga sasabihin natin, dapat daw we make sure na that is for the glory of the Lord Jesus Christ. Diba? Example nito, si Apostle Paul, lahat ng ministry niya ay para sa glory ni Christ kahit sa suffering. Diba? Ang tindi na nangyari dito kay Pablo habang nangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Pero yun, yung even yung suffering niya, ginawa na yon for the glory of the Lord. 'Di ba? So ganun din tayo. Kahit na maliit pa yung ministry na ginagawa mo, kung yung nire-require lang sa ng Lord, magbasa ka ng Bible, umattend ka ng Bible study, prayer meeting, mag-church, 'di ba? So do it for the glory of God. Ang trabaho natin, yung ministry at family life, ay hindi hiwalay sa lordship ni Jesus. Siya yung boss na nagbibigay ng direction at purpose. Kaya siya yung boss ng lahat ng mission po natin. Kaya nga, this is very basic, 'di ba? Even yung mga plano natin sa buhay, dapat sinasama natin si Jesus Christ. Lagi siyang kasali dun sa plano natin. When you enter a relationship, dapat kasali din si Jesus Christ. 'Di ba? Siya yung boss na nagbibigay ng direction at purpose sa buhay po natin. Ano yung conclusion natin tonight? Ang lordship ni Jesus Christ ay hindi tungkol sa pagkawalan ng freedom, kundi tungkol sa true freedom and surrender. Kasi yung iniisip ng iba, naku, dapat pala si Lord yung masusunod sa buhay ko. So nawala yung freedom ko, wala na akong kalayaan. Binabatasan ako, binabantayan ako, 'di ba? Pero dapat naunawaan mo na ito'y patungkol sa tunay na kalayaan na pagsuko. Kasi alam mo na hindi mo naman talaga kayang i-lead yung sarili mo eh. Pero alam mo sa sarili mo na dahil ang creator mo ay si Jesus Christ, He knows best. 'Di ba? Alam niya yung nakakabuti sa atin. Siya yung ruler, siya yung master, siya yung boss ng buhay natin. Sa New Covenant of Grace, ang obedience ay bunga ng relationship, hindi requirement para sa salvation. Again you have to understand this further na susunod ka dahil yun ay bunga ng magandang relasyon mo kay Jesus. Hindi siya requirement para maligtas ka kasi nauna na yung kaligtasan nang tinanggap mo si Jesus na Lord and Savior ng buhay mo. Pero sumusunod ka dahil meron kang magandang relasyon kay Jesus. So ganun pala yun. Kapag may nakikita kang isang Kristiyano na hindi sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin nun hindi magandang kanyang relationship kay Lord. Kaya ang lagi kong mantra dyan, kailangan nagde-devotion ka. Kailangan may quiet time ka na ikaw, you and Jesus Christ alone. Kasi kapag intimate ang relationship mo kay Jesus Christ, hindi na issue sa yung obedience. It will come to you naturally. Hindi mo iisipin na ang bigat-bigat maglingkod kay Lord. Pabigat ito sa buhay ko, pabigat ito sa trabaho ko, pabigat ito sa pag-aaral ko. Nang dami-dami ko nang ginagawa, dadagdagan pa. Diba? Kundi it's an opportunity for you to honor the Lord kasi naunawaan mo yung pag-ibig niya sa'yo. Amen? Yan. How are we going to apply this? Number one,
evaluate mo yung areas ng buhay mo na hindi pa fully surrendered kay Christ. Yan, so identify mo ano kaya mga bagay sa buhay ko na tingin ko hindi ko pa fully nasusurrender kay Lord. Ito ba ay kasalanan na ginagawa mo? Ito ba ay hobby na ginagawa mo? Katamaran, 'di ba? Doubts, 'di ba? Pride. Ayan, so isurrender natin kay Jesus Christ. And then mag-decide ka na i-align yung iyong finances, yung iyong decisions, and even relationships mo sa will ng Panginoon. And then you practice daily dependence sa Holy Spirit para sa wisdom at understanding. Yan, katulad kanina, example kanina. So, nag-extend ako earlier eh. Nag-overtime ako ng 1 hour kasi I have to talk to managers and director. Pero before our meeting, nag-utter muna ako ng simple prayer to God. Then nag-speak ako ng tongues ng konti para bigyan ako ng wisdom ng Lord sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi merong issue na nangyari doon sa company namin, yan, na I have to depend din naman yung nangyari with my member kasi ako yung leader nung engineer under ko. And it comes smoothly, naging maayos at natapos ng maayos. So we practice daily dependence dapat sa Holy Spirit. Ask tayo ng wisdom, hindi tayo ng wisdom sa Kanya ng understanding. Ang challenge po sa atin tonight, kung si Jesus ang Lord ng lahat, dapat siya rin ang Lord ng lahat ng areas ng buhay mo. Walang exceptions. Ulitin ko ha, kung si Jesus Christ ang Lord ng lahat, dapat siya rin ang Lord ng lahat ng areas ng buhay mo. Walang exceptions. Ano ibig sabihin ng exception? Sige Lord, susunod ako sa iyo. Huwag mong pakialaman ng relationship ko. Basta mahal ko siya, nagmamahalan kami kahit wala pa sa edad, kahit mali yung aming relasyon, huwag mo itong papakialaman. Di ba? May exception. Or Lord, susunod ako sa iyo, pero hindi ako magbibigay sa iyo. Basta yung baon ko sa akin lang yun, yung sweldo ko sa akin lang, hindi ako magbibigay sa iyo. So dapat walang exceptions. Or hindi ako mag-daily devotion, hindi ako atin ng prayer meeting, hindi ako atin ng Bible study. Basta Sunday, andyan ako ng Sunday. 'Di ba? So may exceptions. So dapat we fully surrendered everything to God, lahat ng areas ng buhay po natin. And accountability follows that. Kaya isa sa nakikita ko ng mga mature believers, mga Kristyano, yung mga nangyayari sa buhay nila, kino-communicate sa akin. Like, i-chat ako, ano sa tingin ko, anong opinion ko sa nangyayaring ito sa buhay niya. Or tatanungin niya ako, may ginagawa siyang ganitong mali, can I pray for that person? Kasi kailangan natin ng one another. Para walang exception sa buhay natin, dapat we also practice accountability. At again, si Jesus Christ, yung Lord ng lahat ng area ng buhay natin. Panginoon, salamat sa gabing ito. Truly, naunawaan po namin yung Lordship of Jesus Christ. Alam namin na marami kaming natutunan, pero Lord, alam namin na individually, personally, mangungusap ka po sa amin, O Father God. Alam ko na may magandang kang plano sa amin. Alam ko, Lord God, na mahal niyo ang bawat isa sa amin. Nauna na minahal niyo kami, Lord God. Kaya Lord, ang respond namin ay love din and obedience to your will, Panginoon. Kaya Lord, turuan at tulungan niyo kami na patuloy na makasunod sa inyo pong buhay, Panginoon. Walang exceptions, Panginoon, Lord God, kundi lahat po ng area ng buhay namin, ma-fully surrender namin sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.